Garapata sa buhangin nga ba ang mga ito? Mali! Kinakain talaga yan, mga kapuso. Sarap, kain tayo mga tol. Dito sa Oriental Mindoro, tipas ang tawag dito ng mga lokal. Nung unang kita ko talaga ay parang nakakadiri dahil parang itsurang ano siya, garapata ng aso. Ang tipas ay kilala din bilang sand fleas, mole crabs o sea fleas. Sa kabila ng pangalan, hindi sila tunay na garapata o pulgas na nangangagat ng hayop o tao. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Ayan, ayan ang tipas. Oh. Ang taba nito. Nakain na po kayo ng insekto? Hindi pa po. Kung kumain kayo ng insekto, ano kaya mangyari sa inyo? Depende sa insekto po. Ano mga insektong kinakain? Ibis, Hindi ako makain. tipaklong. Depende sa luto siguro, Kuya Kim. Narinig mo na yung insektong tipas? Hindi pa po. Ito yun, panoorin mo. Mukha mang insekto itong mga tipas. Hindi sila classified bilang mga insekto, kundi crustacean na related sa crabs at lobsters. Sa ilang lugar sa Pilipinas, kinokolekta ito at ginagawang ulam o finger foods o pulutan. Bukod dito, kinakain din ang sand fleas sa Vietnam at ilang coastal areas sa Latin America. Dami mong alam, Kuya Kim! Ang content creator na si Brixton, nagbukbang ng tipas sa kanyang video. Sarap, kain tayo mga tol. Natagpuan namin siya dito sa Oriental Mindoro. Catch and cook ang napili kong content dahil dito sa lugar namin maraming mahuhuling isda, mga alimango, sugpo at kung ano-ano pa tulad yan tipas or mga exotic food. Kaya yun, ine-explore ko yung kung ano meron dito sa aming lugar. Ang itsura kasi nung tipas, nung unang kita ko talaga ay parang nakakadiri dahil parang itsurang ano siya, garapata ng aso. Pero nung naluto na, yun, natikman ko, masarap naman pala. Saan ba matatagpuan ang mga tipas? Ito yung maliliit na crustaceans na nakatira sa mabuhanging dalampasigan. Kadalasan ay nababaon lang sila sa buhangin, kaya ang karaniwang nakikita natin ay yung maliit nilang bakas ng paggalaw kapag umuurong ang tubig. Dami mong alam, Kuya Kim! Kailangan nilang bumaon for safety din nila. Dahil itong mga ganitong klase ng mga uri ng mga crustaceans, no, sila nagiging source din ng pagkain ng ibang laman dagat. Itong mga hayop na to is kinukonsider din na bioindicator. Ano yung bioindicator? Ito yung tinatawag natin na nagme-measure ng rate ng pollution sa isang lugar. So pag nahuli sila doon, pwedeng examine ng mga dalubhasa para malaman kung polluted ang lugar o hindi. Papakita sa atin ni Brixton kung paano kinukuha at niluluto ang tipas. Nasa buhangin lang po siya na kabaon. Hawiin natin yung mga buhangin para makita natin tong tipas. Kikita mo yung magtatakbuhan yun. Pag mataas ang tubig, ginaganito yan. Oh. Hinahawi pataas sa mga buhangin. Yun oh. Taba na ito, may lagi oh. Yun, tatlo. Ayan. Ayan, ang tipas oh. Ang taba na ito. Oh. Pag low tide na low tide mga tol, madaling manguha. Nandyan lang sila sa tabi. Bali, ito na po yung nakuha namin mga tipas oh. Medyo matataba oh, malalaki. Ayan. Itsurang garapata pero napakasarap niyan. Itutuhog ito sa stick para handa na itong ihawin. Natuhog na natin lahat. Ayan, bali ihawin na natin ito. Sarap. Medyo hawig siya ng hipon, tsaka ng mga crablet o crabs na maliliit. Yan, napakasarap. Try nyo na rin. Ang tip ng mga lokal, the best daw itong isawsaw sa manghang na suka. Sarap. Para siyang sugpo. First time ko po makatikim pero masarap. Malutong siya. Para siyang alimasag. Wala rin siyang iniban sa hipon. Sa isang pag-aaral sa Indonesia tungkol sa nutritional values ng tipas, sinasabing meron itong protina at healthy fats na nakakatulong sa kalusugan ng puso at utak. Pero tandaan,
hinay-hinay lang sa pagkain nito dahil lahat naman ng sobra ay pwedeng makasama sa atin. Dami mong alam, Kuya Kim.